Sa dulo ng bayan ng Mangaway, kung saan ang hangin ay tila laging may dalang amoy ng lupa at palay, nakatayo ang isang matandang bahay na yari sa kahoy at pawid. Doon nakatira si Mang Tino, 72 taong gulang, baling kinitan, at may mga matang tila basanay ng magmasid sa mga lihim ng mundo. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at ang iisa nilang anak ay nagtrabaho sa malayong lungsod. Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng kaunting pera, sapat lamang upang makabili si Mang Tino ng bigas, tuyo at gamot sa rayuma. Gayunman, hindi siya kailanman nagreklamo. Sanay na siyang mamuhay ng payak kasama ang kanyang maliit na bakuran at ilang halamang gulay. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng sapa upang mamulot ng kahoy na panggatong, napansin niya ang kakaibang kislap sa ilalim ng isang matandang punong balete. Hindi niya iyon agad pinansin. Ngunit nang siya'y yumuko upang pulutin ang isang tuyong sanga, muling sumilay ang anino ng liwanag sa kanyang paningin. Lumapit siya. Sa pagitan ng mga ugat ng balete, bahagyang nakabaon sa lupa, naroon ang isang lumang barya. Hindi ito karaniwang barya. Mabigat ito sa kanyang palad, tila gawa sa purong pilak o baka mas mahalaga pa roon. May nakaukit na mga simbolong hindi niya maunawaan. Mga bilog na magkakapatong at tila may sinaunang titik sa paligid. Lumang-luma na ito, bulong niya sa sarili. Baka may halaga. Ibinulsa niya ang barya at nagpatuloy sa pamumulot ng kahoy. Hindi niya napansin ang malamlam na ihip ng hangin sa paligid ng balete. Hindi rin niya napansin na tila may mga matang nakasilip mula sa pagitan ng mga ugat nito. Sa bayan ng Mangaway, matagal nang may usap-usapan tungkol sa punong iyon. Sinasabing huwag na huwag magtatagal sa lilim ng balete pagsapit ng dapit hapon. Ngunit si Mang Tino, bagaman lumaki sa mga kwentong bayan, ay hindi na gaanong naniniwala sa mga iyon. Para sa kanya, mas totoo ang gutom kaysa sa mga engkanto. Pag-uwi niya sa bahay, inilapag niya ang kahoy at umupo sa maliit na bangkong kahoy. Kinuha niya ang barya at muling pinagmasdan. Sa liwanag ng araw, tila mas malinaw ang ukit nito. May larawan ng isang maliit na nilalang, maaaring isang tao, ngunit may kakaibang hugis ang tainga at nakasuot ng tila sinaunang kasuotan. Pakakoleksyon ito, wika niya. Maaaring may bibili nito sa bayan. Ngunit habang hawak niya ang barya, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na gumapang mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang braso. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang bahay. Ang mga dahon sa labas ay halos hindi gumagalaw. Inilapag niya ang barya sa mesa. Sa sandaling iyon, tila may bahagyang pagyanig sa lupa. Hindi sapat upang makabagsak ng anumang gamit, ngunit sapat upang maramdaman ng isang taong sanay sa kapaligiran. Napakunot ang kanyang noo. Lumabas siya upang silipin ang paligid. Wala namang kakaiba. Ang kapitbahay niyang si Aling Pacing ay abala sa pagwawalis ng bakuran. Ang mga manok ay patuloy sa paghahanap ng pagkain sa lupa. Bumalik siya sa loob. Ngunit ang hindi niya alam, sa ilalim ng kanyang bahay, sa lilim ng mga haligi at anino, may isang pares ng matang nagliliyab sa mahinang liwanag. Isang duwende. Maliit ngunit matikas ang tindig. Ang kanyang balat ay kulay lupa at ang kanyang mga mata ay may bahagyang gintong kislap. Sa kanyang ulo ay may pulang putong, tanda ng kanyang katungkulan sa kanilang lahi. Ang baryang hawak ni Mang Tino ay hindi basta-basta barya. Isa itong bantay barya, isang sinaunang bagay na nagtataglay ng kapangyarihan at nag-uugnay sa mundo ng tao at ng kanilang kaharian. At ang duwendeng nagbabantay rito ay hindi kailanman pumapayag na basta na lamang ito maagaw. Naagaw ng tao ang hindi kanya, bulong ng duwende sa hangin. Ngunit hindi pa siya kikilos. May mga batas silang sinusunod. Hindi maaaring parusahan agad ang tao.
kailangang mabatid muna kung ang pagkuha ay may kasamang masamang hangarin o bunga lamang ng kamangmangan. Sa loob ng bahay, si Mang Tino ay naghanda ng tanghalian. Ngunit habang siya'y kumakain, napansin niyang tila mas malinamnam ang kanyang sabaw kaysa karaniwan. Ang kanin ay tila hindi nauubos sa kanyang mangkok. Nagkibit balikat siya. Marahil ay nagkataon lamang. Ngunit nang sumapit ang gabi, doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang siya'y nakahiga at pinakikinggan ang huni ng mga kuliglig, may narinig siyang mahinang yabag sa sahig. Parang may maliliit na paa na naglalakad. Dahan-dahan siyang bumangon. "May daga kaya?" bulong niya. Kinuha niya ang lamparang degaas at tinutok sa ilalim ng mesa. Wala siyang nakita. Ngunit sa isang sulok, saglit niyang nasilayan ang anino ng isang maliit na anyo na mabilis na nawala. Napapikit siya at marahang napailing. "Matanda na talaga ako," wika niya sa sarili. Muli siyang nahiga. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, ang lumang barya ay bahagyang umiinit. At sa labas, sa ilalim ng punong balete, nagtipo ng 3 duwende. Ang isa'y may berdeng putong, ang isa'y itim, at ang huli pula, ang siya ring nagbabantay sa barya. "Naipasa na sa kamay ng tao," sabi ng may pulang putong. "Ano ang iyong balak?" tanong ng may berdeng putong. "Hihintayin natin ang kanyang pagpili, ang barya ay sumusubok sa puso." "Naway hindi siya magkulang sa dangal," wika ng may itim na putong. Sa loob ng bahay, walang kamalay-malay si Mang Tino na ang simpleng pagbulsan niya ng isang lumang barya sa ilalim ng balete ay nagsimula na ng isang kwento na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kapalaran ng bayan ng Mangaway. Nagising si Mang Tino kinabukasan na tila mas magaan ang kanyang pakiramdam kaysa karaniwan. Ang kanyang mga kasukasuan na dati mahigpit at masakit tuwing umaga ay tila bahagyang lumuwag. Hindi niya iyon masyadong pinansin. Sa kanyang edad, may mga araw talagang mas maayos ang pakiramdam. Ngunit may isang bagay na hindi niya maikaila. Ang baryang inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan ay tila may sariling presensya. Pagbangon niya, agad niya itong hinanap. Naroon pa rin ito. Ngunit ang dating malamig na metal ay may bahagyang init ngayon na parabang matagal na itong hawak ng isang tao. "Baka guni-guni ko lang," bulong niya. Inilagay niya ang barya sa ibabaw ng mesa at naghanda ng almusal. Habang siya'y nagkakape, napansin niyang ang huling takal ng bigas sa lalagyan na inaasahan niyang kakapusin hanggang sa susunod na linggo ay tila hindi nabawasan kahit 2 beses na siyang nagsaing kahapon. Napahinto siya. Binuksan niya ang takip ng lalagyan at sinilip ang loob. Halos kalahati pa rin ang laman nito. "Hindi maaari," wika niya sa sarili. "Naalala kong kaunti na lamang ito." Isinara niya ang lalagyan at tahimik na umupo. Sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay, ang duwendeng may pulang putong ay tahimik na nakamasid. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin siya galit. Pinagmamasdan lamang niya ang kilos ng matanda. Kung ito ba'y magiging sakim o mananatiling payak ang puso. Ang bantay barya ay hindi nagbibigay ng yaman ng walang kapalit. Ito'y sumusukat. Bandang tanghali, nagtungo si Mang Tino sa palengke ng bayan ng Mangaway upang bumili ng asin at ilang gulay. Dala niya ang lumang barya. Balak sana niyang ipakita sa isang tindero na kilala sa pagbili ng mga antigong bagay. Ngunit bago pa man siya makarating sa pwesto ng tindero, may isang batang lalaki ang biglang nabangga sa kanya. Napaupo ang bata sa lupa. "Pasensya na po," sabi ng bata habang pinupulot ang nahulog na mga kamatis mula sa kanyang bilao. Napansin ni Mang Tino na may punit ang damit ng bata at tila pagod ang mga mata nito. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. "Opo. Kailangan ko lang po makabenta bago maghapon. May sakit po kasi si inay." Hindi agad nagsalita si Mang Tino. Napatingin siya sa baryang nasa kanyang bulsa.
Kung tunay ngang may halaga ito, maaari siyang kumita ng malaki. Ngunit sa sandaling iyon, mas malinaw sa kanyang pandinig ang pangangailangan ng bata. Ibinigay niya ang ilang barya mula sa kanyang sariling pitaka at binili ang halos kalahati ng paninda ng bata. "Dalhin mo na ito sa bahay ninyo," sabi niya. "Sabihin mo sa iyong ina na may nagdarasal para sa kanya." Nagpasalamat ang bata at dali-daling umalis. Sa ilalim ng isang kariton sa gilid ng palengke, may isang maliit na anyong nakasilip, ang duwendeng nagbabantay. Bahagya itong tumango. Hindi pa siya nadadala ng tukso, bulong nito. Pagkatapos ng tagpong iyon, nagtungo si Mang Tino sa tindero ng antigong gamit. Inilabas niya ang lumang barya at inilapag sa mesa. Pinagmasdan iyon ng tindero, isang lalaking may makapal na salamin at matalas ang mata sa detalye. "Saan mo nakuha ito?" tanong nito. "Napulot ko lang," sagot ni Mang Tino. Matagal na tinitigan ng tindero ang ukit sa barya. Umiling siya. "Hindi ko pa ito nakita kahit kailan. Parang sinaunang simbolo. Pero kakaiba, hindi ko mabigyan ng presyo." "Wala bang halaga?" tanong ng matanda. "May halaga siguro, pero hindi ko alam kung magkano. Mas mabuti sigurong itabi mo muna. May mga bagay na hindi dapat basta ibinebenta." Napaisip si Mang Tino. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Kung hindi niya ito maipagbibili, ano ang silbi nito? Pag-uwi niya sa bahay, inilapag niya muli ang barya sa mesa. Habang siya'y nagwawalis ng bakuran, may napansin siyang kakaiba. Ang dating tuyong halaman ng kamatis na ilang linggo nang hindi namumunga ay may maliliit na berdeng usbong. Lumapit siya at hinawakan ang isa. "Hindi pa panahon," bulong niya. Sa loob ng bahay, ang barya ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng hapon. Sa ilalim ng lupa, nagtipon muli ang tatlong duwende. "Unang pagsubok, awa," sabi ng may pulang putong. Pumasa siya, tugon ng may berdeng putong. Ngunit darating ang mas mabigat, dagdag ng may itim na putong. Ang tukso ng kasakiman. Sa gabing iyon, habang tahimik ang bayan ng Mangaway, may isang panaginip na dumalaw kay Mang Tino. Nakita niya ang punong balete, ngunit mas malaki at mas matayog ito kaysa sa tunay. Sa ilalim nito ay may pintong yari sa ugat at lupa. Mula roon ay may mahinang liwanag na sumisilip. At sa harap ng pintuan ay may isang maliit na nilalang na nakatingin sa kanya. "Ang hawak mo ay hindi sa iyo," wika ng tinig na tila galing sa hangin. "Ngunit ang puso mo ang magpapasya kung mananatili ito sa iyong kamay." Nagising si Mang Tino na pawisan. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang barya sa mesa. Hindi niya alam kung ito ba'y biyaya o babala. Ngunit sa malalim na bahagi ng kanyang kalooban, naramdaman niyang hindi na simpleng pagkakataon ang kanyang napulot sa ilalim ng balete. Ito ay isang pagsubok, at ang unang hakbang pa lamang ay natapos na. Mula nang managinip si Mang Tino tungkol sa punong balete at sa mahiwagang pintuang yari sa ugat at lupa, hindi na naging payapa ang kanyang isipan. Hindi iyon karaniwang panaginip. Masyado itong malinaw, maging ang malamlam na liwanag na sumisilip mula sa ilalim ng lupa ay tila ba may sariling init na tumimo sa kanyang alaala. Pagmulat niya kinabukasan, agad niyang hinanap ang barya. Naroon pa rin ito sa ibabaw ng mesa, ngunit ang kakaibang ukit na dati mahirap unawain ay tila mas malinaw ngayon. Ang maliit na nilalang na nakaukit sa gitna ay tila nakatingin sa kanya, hindi bilang larawan, kundi bilang presensya. Pinahid niya ang barya gamit ang malinis na panyo. Sa sandaling iyon, isang bahagyang ihip ng hangin ang pumasok sa bintana kahit sarado ito. Napalingon siya. Walang tao sa labas. Hindi na ito pangkaraniwan, bulong niya. Sa kabilang dako ng bakuran, sa lilim ng isang puno ng mangga, may isang maliit na anyong nakaupo sa ibabaw ng sanga.
Ang duwendeng may pulang putong ay tahimik na nagmamasid. Hindi niya hinahayaang makita siya ng matanda, ngunit malinaw sa kanya ang bawat kilos nito. Hindi pa tapos ang pagsubok. Bandang tanghali, may dumating na bisita sa bahay ni Mang Tino. Si Aling Pacing, ang kanyang kapitbahay, ay may daladalang balita. Narinig mo ba? Bungad nito habang hinihingal. May negosyanteng galing bayan ang naghahanap ng lupa sa paligid ng sapa. Bibili raw ng malalawak na bahagi para gawing resort. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Resort? Dito sa Manggaway? Oo, maraming nagbebenta na. Mataas ang alok. Tahimik na napaisip ang matanda. Ang maliit niyang lupain, kahit hindi kalakihan, ay nasa gilid mismo ng sapa. Isang lugar na maaaring pag-interesan ng sino mang may balak magtayo ng negosyo. Hindi pa man siya nakakasagot, may kumatok sa bakod. Isang lalaking maayos ang bihis, may dalang itim na bag at suot na mamahaling sapatos ang nagpakilala bilang si Ginoong Valdero. May kasama itong 2 tauhan. Magandang araw po, magalang nitong bati. Kami po ay nag-iikot upang makipag-usap sa mga may-ari ng lupa sa bahaging ito ng Manggaway. Pinapasok sila ni Mang Tino, bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Ibinukas ni Ginoong Valdero ang kanyang bag at inilabas ang ilang papeles. Balak po naming paunlarin ang lugar na ito. Kung sakaling nais ninyo pong ibenta ang inyong lupa, handa kaming magbigay ng halagang higit sa karaniwan. Isinambit nito ang halaga. Sandaling tumigil ang mundo sa pandinig ni Mang Tino. Ang halagang iyon ay sapat upang mabuhay siya ng komportable hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Sapat upang makapagtayo ng mas matibay na bahay. Sapat upang hindi na umasa sa padala ng kanyang anak. Napatingin siya sa loob ng bahay sa mesang kinalalagyan ng barya. Sa ilalim ng lupa, ang duwendeng may itim na putong ay sumingit sa tabi ng may pulang putong. Dumating na ang ikalawang pagsubok, wika nito. Ang tukso ng kasakiman ay hindi laging anyo ng pagnanakaw. Minsan, ito'y nakabalot sa magagarang salita at legal na kasunduan. Hindi ko pa po napag-iisipan, sagot ni Mang Tino ng mahinahon. Ang lupang ito'y minana ko pa sa aking mga magulang. Nauunawaan ko, tugon ng negosyante. Ngunit isipin ninyo ang inyong kinabukasan. Hindi habang buhay ay kaya ninyong alagaan ang lupang ito. Matagal na katahimikan ang namayani. Sa sandaling iyon, may malamig na simoy na dumaan sa pagitan nila. Napatingin si Ginoong Valdero sa paligid, tila ba may kakaibang naramdaman, ngunit hindi niya iyon pinansin. Bibigyan ko po kayo ng panahon, dagdag nito. Babalik ako makalipas ang 3 araw. Umalis ang mga bisita. Nanatiling nakaupo si Mang Tino sa kanyang bangkong kahoy. Hindi niya maiwasang isipin ang halaga ng alok. Sa kanyang edad, ang seguridad ay mahalaga. Ngunit ang lupa ring iyon ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang at sa mga panahong buo pa ang kanyang pamilya. Pumasok siya sa loob ng bahay at hinawakan ang barya. Bigla niyang naalala ang panaginip, ang pintuang yari sa ugat at ang tinig na nagsabing, ang hawak mo ay hindi sa iyo. Kung ibebenta ko ang lupa, bulong niya, ano ang mawawala? Sa ilalim ng balete sa tabi ng sapa, bahagyang umalon ang lupa. May isang pintuang hindi nakikita ng tao, ngunit malinaw sa mata ng mga nilalang na nakatira sa ilalim nito. Ang lupang nais bilhin ng negosyante ay hindi lamang basta lupa. Ito ang mismong ibabaw ng kanilang daanan, ang tulay ng mundo ng tao at ng kanilang kaharian. Kung mapupunta iyon sa kamay ng sakim, masisira ang balanse. Sa dapit hapon, nagtungo si Mang Tino sa ilalim ng balete. Hinawakan niya ang magaspang na balat ng puno at napatingala. Kung may nagbabantay man dito, wika niya sa mahinang tinig. Hindi ko nais makasakit ng kahit sino, ngunit ako man ay nangangailangan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa pagitan ng mga ugat,
may 3 pares ng matang nakatingin sa kanya. Ang may pulang putong ang unang nagsalita, hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa pamamagitan ng hangin na dumampi sa tainga ng matanda. Ang puso ang pipili. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat upang maramdaman ni Mang Tino ang bigat ng desisyon. Sa gabing iyon, muli siyang nanaginip. Nakita niya ang kanyang lupain na puno ng ilaw at gusali. Ngunit sa ilalim ng lupa, may mga aninong naglalaho, tila ba pinapalayas. Sa gitna ng liwanag at karangyaan, ang balete ay nakatayo pa rin, ngunit tuyo at walang dahon. Nagising siya na may luha sa gilid ng kanyang mata. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na ang baryang hawak niya ay hindi lamang biyaya o pagsubok para sa kanyang sarili. Ito ay susi sa kapalaran ng buong bayan ng Mangaway. At ang kanyang susunod na desisyon ay magtatakda kung ang mahiwagang balanse sa pagitan ng tao at ng hindi nakikitang mundo ay mananatili o tuluyang mawawasak. 3 araw na paulit-ulit na umuukil-kil sa isipan ni Mang Tino ang alok ni Ginoong Valdero. Sa bawat paggising niya, tila mas mabigat ang hangin sa loob ng kanyang maliit na bahay. Ang barya sa ibabaw ng mesa ay hindi na niya itinatabi sa ilalim ng unan. Ngayon ay hayagan na niya itong pinagmamasdan na parabang naghihintay ito ng pasya. Sa umagang iyon, nagtungo siya sa bakuran upang diligan ang mga halaman. Ang mga kamatis na dati tuyot ay lalo pang sumigla. Ang mga dahon ay makintab at ang mga usbong ay tila nagmamadaling mamunga. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya. Habang siya'y nakayuko, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi lahat ng pagyabong ay para sa pagputol. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumayo at nilingon ang paligid. Walang tao. Ang mga manok ay abala sa paghuhukay sa lupa. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Ngunit malinaw ang narinig niyang tinig. Mahina, ngunit tiyak. Kung sino ka man, wika niya ng may pag-iingat, magpakita ka. Isang bahagyang pagyanig ang dumaan sa lupa. Sa lilim ng punong mangga, tila may aninong gumalaw. At sa pagitan ng mga ugat ng balete sa dikalayuan, may mahinang kislap na lumitaw. Hindi niya namalayang nakalapit na pala siya sa punong balete. Ang lupa sa paanan nito ay bahagyang bumuka, hindi sapat upang lumikha ng butas na makikita ng karaniwang mata, kundi sapat upang magbigay daan sa isang maliit na nilalang na umangat mula sa anino. Isang duwende. Hindi ito kasing liit ng nasa mga kwentong bayan na madalas niyang marinig noon. Ang tindig nito'y may dangal, ang mga mata'y may gintong ningning, at sa ulo nito'y nakasuot ang pulang putong. Hindi sumigaw si Mang Tino, hindi rin siya tumakbo. Sa halip, tumitig lamang siya. Kayo ba ang nasa panaginip ko? Mahinang tanong niya. Hindi panaginip ang tawag sa paalala, tugon ng duwende. Ang tinig nito'y tila galing sa mismong lupa. Ang hawak mo ay bahagi ng aming bantay. Hinawakan ni Mang Tino ang bulsa ng kanyang kamiseta. Naroon ang barya. Hindi ko ito ninakaw, mabilis niyang sabi. Napulot ko lamang. Alam namin. Tahimik ang pagitan nila. Walang takot na naramdaman si Mang Tino, tanging bigat ng responsibilidad. Kung gayon, wika niya, bakit ninyo hinahayaan itong manatili sa akin? Dahil ang bantay-bari ay hindi nawawala ng walang dahilan. Ito'y lumalapit sa pusong may kakayahang pumili. Pumili ng ano? Ng pananatili o pagtalikod, ng pag-iingat o pagkasira. Napatingin si Mang Tino sa paligid. Ang lupang nais bilhin ng negosyante ay sakop ang bahaging ito, ang balete, ang sapa at ang kalupaan sa ilalim. Ang lupa, bulong niya. Tumango ang duwende. Ang daanang nasa ilalim nito ang naguugnay sa aming kaharian at sa inyong mundo. Kapag ito'y ginambala, mawawala ang balanse. Ngunit ako'y matanda na, sagot ni Mang Tino. Wala akong sapat na lakas upang ipagtanggol ang lupa laban sa mga may kapangyarihan.
Ang lakas ay hindi laging nasusukat sa edad, tugon ng duwende. Nasusukat ito sa paninindigan. Sa sandaling iyon, may isa pang presensyang naramdaman, si Mang Tino. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isa pang duwende. May berdeng putong. Mas tahimik ito, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Kung ipagbibili mo ang lupa, wika ng may berdeng putong, mawawala ang aming daanan. At kapag kami nawala, hindi lamang kami ang mawawala. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lupaing ito ay may basbas. Ang inyong mga pananim, ang inyong tubig, ang inyong ani, lahat ay pinangangalagaan ng balanse. Kapag ito'y nasira, ang pagyabong ay mapapalitan ng pagkatuyo. Napaisip si Mang Tino. Naalala niya ang biglang pagsigla ng kanyang mga halaman. Ang hindi nauubos na bigas. Ang mga maliliit na himalang tila tahimik na nagaganap sa kanyang paligid. Ang lahat ng iyon, wika niya, ay dahil sa barya. Hindi dahil sa barya, sagot ng may pulang putong, kundi dahil sa iyong puso. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa malayo, narinig ang yabag ng mga paa, mga tao. Mabilis na naglaho ang dalawang duwende, tila sinipsip ng lupa. Lumapit sa bakod si Ginoong Valdero, kasama ang dalawang tauhan. Magandang araw muli, Mang Tino. Bati nito. Napatingin ang matanda sa balete. Ang lupa ay tila normal na muli, walang bakas ng nangyari. Napag-isipan na po ba ninyo ang aming alok? Huminga ng malalim si Mang Tino. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang lumang barya. Naalala niya ang mga mata ng duwende, ang babala, ang balanse. Hindi na lamang ito usapin ng pera. Ito'y usapin ng pangangalaga sa isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Ginoong Valdero, wika niya na mahinahon, ngunit matatag. Ang lupang ito'y hindi ko maipagbibili. Nagbago ang ekspresyon ng negosyante. Sigurado po kayo, ang alok na ito'y hindi madaling matagpuan. Sigurado ako. Tumahimik ang paligid. Sa ilalim ng lupa, 3 duwende ang nakatingin sa isa't isa. Pangalawang pagsubok, paninindigan, wika ng may itim na putong na ngayon ay sumulpot sa tabi nila. Pumasa siya, tugon ng may pulang putong. Ngunit sa ibabaw ng lupa, hindi pa tapos ang laban. Dahil ang pagtanggi ni Mang Tino ay hindi nangangahulugang susuko ang mga may kapangyarihan. At sa mga darating na araw, ang pagsubok ay hindi na lamang darating sa anyo ng alok, kundi sa anyo ng banta. Hindi agad umalis si Ginoong Valdero matapos marinig ang sagot ni Mang Tino. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng bakod, nakatitig sa matanda na tila sinusukat ang tibay ng kanyang paninindigan. Maaaring hindi ninyo palubos na nauunawaan ang pagkakataong nasa harap ninyo, mahinahong wika ng negosyante. Ang ganitong alok ay bihirang dumating sa isang maliit na lugar tulad ng Mangaway. Ang lupa pong ito, sagot ni Mang Tino, ay hindi lamang pag-aari. Ito'y alaala at hindi lahat ng alaala ay maaaring tumbasan ng salapi. Bahagyang nanigas ang mukha ni Valdero. Pag-isipan ninyo pa, hindi kami basta-basta titigil. Umalis ang mga ito na may dalang mabigat na katahimikan. Sa sandaling tuluyang naglaho ang kanilang mga anino sa daan, napaupo si Mang Tino sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong mangga. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya maitatangging may takot sa kanyang dibdib. Hindi siya mayaman. Wala siyang abogado. Wala siyang impluensya. Ang mayroon lamang siya ay isang maliit na lupain. At ang mahiwagang baryang ngayon ay tila mas mabigat sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng balete, nagtipon muli ang 3 duwende. Hindi sila susuko, wika ng may itim na putong. Alam ko, tugon ng may pulang putong. Ang tukso kapag tinanggihan ay nagiging galit. Handa ba siyang harapin ang galit ng tao? Tanong ng may berdeng putong. Tahimik ang pulang duwende. Sa kabila ng kanyang pagiging bantay,
Hindi niya maaaring direktang panghimasukan ang mundo ng tao maliban kung nalalagay sa panganib ang mismong daanan. Sa gabing iyon, may mga lalaking hindi kilala ang nagdaan sa lupain ni Mang Tino. Hindi sila pumasok, ngunit matagal silang nagmasid sa paligid. Kinabukasan, natuklasan ng matanda na may mga markang pula sa ilang bahagi ng kanyang bakuran, tila panukat ng lupa. Lumapit si Aling Pacing kinahapunan. May narinig ako sa palengke, sabi nito ng pabulong. May mga papel daw na pinoproseso. Kapag hindi ka raw pumayag, baka may ibang paraan silang gamitin. Napayuko si Mang Tino. Hindi niya alam ang batas. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa mga dokumentong maaaring hindi niya maintindihan. Pagbalik niya sa loob ng bahay, inilapag niya ang barya sa mesa. Kung tunay kang susi ng balanse, wika niya sa mahinang tinig, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Tahimik ang silid. Ngunit maya-maya ay bahagyang umilaw ang ukit sa barya. Hindi ito nakakasilaw na liwanag, kundi isang banayad na kislap na parang humihinga. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, ang balete ay tila mas matayog kaysa dati. At sa paanan nito, may isang anyong lumitaw. Lumapit ang duwendeng may pulang putong, hindi na nagkukubli. Hindi lahat ng laban ay sa pamamagitan ng lakas, wika nito. May mga bagay na dapat ihayag. Sa kanino? Tanong ni Mang Tino. Sa mga tao. Ngunit hindi sila naniniwala sa inyo. Hindi nila kailangang maniwala sa amin, tugon ng duwende. Kailangan lamang nilang maunawaan ang halaga ng lupa. Napaisip ang matanda. Sa Mangaway, marami pa ring magsasaka at mangingisda na umaasa sa sapa at sa lupang nakapaligid dito. Kung tuluyang gawing resort ang lugar, maaaring mawalan ng daanan ng tubig, maaaring mabago ang takbo ng kabuhayan. Kung magsasalita ako, wika niya, baka ako'y pagtawanan lamang. Ang katotohanan, sagot ng duwende, ay hindi kailangang isigaw. Kailangan lamang itong itindig. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makipag-usap si Mang Tino sa ilang kapitbahay. Hindi niya binanggit ang tungkol sa duwende o sa barya. Sa halip, ipinaliwanag niya ang maaaring mangyari sa sapa, sa irigasyon at sa bukirin kapag naitayo ang malalaking kusali. May ilan na nakinig, may ilan na nag-alinlangan. Ngunit unti-unting kumalat ang pag-uusap sa baryo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, napansin niyang ang mga bituin sa langit ay tila mas malinaw. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo ang duwendeng may pulang putong. Nakikita lamang niya. Hindi ito ang huling pagsubok, wika ng nilalang. Ano pa ang darating? Tanong ni Mang Tino. Kapag ang paninindigan ay nakitang hadlang, ito'y susubuking wasakin. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa malayo, may ilaw na sumisilip mula sa sasakyan na papalapit sa kalsada ng Mangaway. At sa ilalim ng lupa, ang daanang nag-uugnay sa dalawang mundo ay bahagyang kumislap, tila naghahanda sa mas mabigat na unos na paparating. Maagang dumating ang sasakyan kinabukasan. Hindi ito tulad ng mga karaniwang tricycle o lumang daip na bumabagtas sa daan ng Mangaway. Isa itong puting van na may makintab na pintura at madidilim na bintana. Mula rito'y bumaba si Ginoong Valdero kasama ang dalawang lalaking may dalang makapal na folder. Hindi na silang ngumiti. Lumapit sila sa bakod ni Mang Tino na tila may tiyak ng layunin. Magandang umaga, wika ni Valdero, ngunit wala na ang dating lambing sa kanyang tinig. May mga dokumento lamang kaming nais ipakita. Pinapasok sila ni Mang Tino, bagaman dama niya ang bigat sa hangin. Sa loob ng bahay, nakapatong pa rin sa mesa ang lumang barya. Saglit itong kumislap, ngunit hindi iyon napansin ng mga bisita. Inilatag ng isa sa mga tauhan ang papeles sa mesa. Base sa bagong plano ng munisipyo, paliwanag ni Valdero, ang lupang ito ay kasama sa itinalagang lugar para na pagpapaunlad.
May probisyon sa batas na maaaring magbigay daan sa pagkuha ng lupa para sa pampublikong interes. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Pampublikong interes? Resort po ba ang tinutukoy ninyong pampubliko? Hindi agad sumagot ni Valdero. Kapag naipatayo ang proyekto, wika nito sa halip, magkakaroon ng trabaho ang maraming tagamangaway. Uunlad ang lugar. Hindi ba't iyon ang mas mahalaga? Tahimik na nakinig ang matanda. Ang mga salitang iyon ay may bigat. Pagunlad, trabaho, kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng sahig, may mahinang pagyanig. Ang duwendeng may itim na putong ay nakamasid at ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Hindi pampubliko ang layunin, bulong nito sa hangin. Ito'y para sa kapakinabangan ng iilan. Sa ibabaw ng mesa, ang barya ay bahagyang umiinit. Nararamdaman niyon ni Mang Tino. Hindi ako marunong sa batas, wika niya ng mahinahon. Ngunit ang lupaing ito ay hindi lamang lupa. May sapa, may puno, may tanim. Paano kung masira ang daloy ng tubig? May mga inhinyero kaming mag-aayos niyan, mabilis na sagot ng tauhan. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng inhinyero, tugon ni Mang Tino, at sa unang pagkakataon ay naging matatag ang kanyang tinig. Sandaling tumahimik ang silid. Hindi pa ito pinal, sabi ni Valdero, ngunit nais naming ipaalam sa inyo ang posibilidad. Mas makabubuti kung voluntaryo ninyong ibibigay ang lupa kaysa dumaan pa sa masalimuot na proseso. Naiwan sa hangin ang hindi binigkas na salita, pilitan. Pagkaalis ng mga ito, matagal na nakaupo si Mang Tino sa harap ng mesa. Nakapako ang kanyang tingin sa mga dokumentong iniwan. Hindi niya maintindihan ang karamihan sa nakasulat. Hindi ako sapat, bulong niya. Wala akong kakayahan laban sa kanila. Sa sandaling iyon, isang malamig, ngunit hindi nakakatakot na presensya ang bumalot sa kanya. Mula sa anino sa sulok ng silid, lumitaw ang duwendeng may pulang putong. Ang kakayahan, wika nito, ay hindi nasusukat sa pag-aaral ng batas, kundi sa pag-unawa sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Tanong ng matanda. Na hindi lahat ng papel ay makatarungan, at hindi lahat ng makatarungan ay nasa papel. Napatingin si Mang Tino sa barya. Kung kukunin nila ang lupa, mawawala ba ang daanan ninyo? Oo, sagot ng duwende. At kapag nawala ang daanan, unti-unting maglalaho ang aming presensya rito. Ang balanse ay mababago. Anong mangyayari sa mangaway? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, inilapit nito ang kamay sa lupa. Biglang nagbago ang paligid sa paningin ni Mang Tino, hindi bilang panaginip, kundi bilang pangitain. Nakita niya ang sapa na unti-unting natutuyo. Ang mga pananim ay nalalanta. Ang mga tao ay nagtatalo dahil sa kakulangan ng tubig. Ang resort ay nakatayo, ngunit sa likod ng magagarang ilaw ay may lupaing bitak-bitak at hangin na mabigat. Mabilis na naglaho ang pangitain. Napasinghap si Mang Tino. Ito ang maaaring mangyari, wika ng duwende. Hindi bilang sumpa, kundi bilang bunga ng pagkawasak ng balanse. Tahimik ang matanda. Sa labas, may ilang kapitbahay na nagsimulang magtipon sa ilalim ng mangga. May narinig silang balita tungkol sa proyekto at nais nilang malaman ang totoo. Lumabas si Mang Tino at hinarap sila. Hindi niya binanggit ang duwende. Hindi niya binanggit ang pangitain. Sa halip, ibinahagi niya ang dokumentong iniwan at ang posibilidad ng pagbabago sa daloy ng sapa. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng lupa sa kanilang kabuhayan. Unti-unting nagkaroon ng pag-uusap. May ilan na pumabor sa proyekto, umaasang magkakaroon ng trabaho. May ilan na nag-alinlangan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa isang matandang lalaki at sa kanyang lupa. Ito'y naging usapin ng buong mangaway. Sa ilalim ng balete, ang tatlong duwende ay nagtipon muli. Lumalaki ang alon, wika ng may berdeng putong.
Kapag lumaki ang alon, tugon ng may itim na putong, may babanggain ito. At sa ibabaw ng lupa, habang ang araw ay papalubog, dama ni Mang Tino na ang laban ay hindi na maiiwasan. Ang papel na may anino ay simula pa lamang. At ang susunod na hakbang ay maaaring magbukas ng mas madilim na yugto ng pagsubok. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Sa bawat pagtitipon ng mga taga-Mangaway, lalo pang nahahati ang kanilang pananaw. May mga naniniwalang ang resort ay magdadala ng pag-asenso. May mga nangangambang baka kapalit nito ang kanilang kabuhayan at katahimikan. Si Mang Tino ay naging tahimik na sentro ng usapan. Hindi niya hiniling ang papel na iyon, ngunit kusa itong napunta sa kanya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap, muling nagtungo si Mang Tino sa ilalim ng balete. Dala niya ang lumang barya, mahigpit ang hawak. Kung may higit pa kayong dapat sabihin, mahinahon niyang wika. Ngayon na marahil ang tamang panahon. Hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa pagitan ng mga ugat, bahagyang umangat ang lupa. Lumitaw ang 3 duwende, ang may pulang, berdeng, at itim na putong. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagkubli. Handa ka na bang makita ang lihim na iyong pinangangalagaan? Tanong ng may pulang putong. Kung iyon ang kinakailangan, sagot ni Mang Tino. Dahan-dahang inilapit ng duwende ang kamay nito sa lupa. Ang mga ugat ng balete ay tila gumalaw at sa paanan ng puno ay nabuo ang isang hugis, isang pintuang yari sa ugat at lupa katulad ng nakita ni Mang Tino sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na ito panaginip. Hindi lahat ng tao ay maaaring makakita nito. Wika ng may berdeng putong. Ngunit pinahintulutan ka ng bantay barya. Huminga ng malalim si Mang Tino. Kung ako'y papasok, tanong niya, makababalik ba ako? Kung ang iyong puso ay mananatiling matatag, tugon ng may itim na putong. Unti-unting bumukas ang pintuan. Isang liwanag na hindi nakakasilaw, ngunit hindi rin pangkaraniwan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito tulad ng sikat ng araw. Ito'y tila may sariling himig, isang tahimik na pag-iral. Lumakad si Mang Tino papasok. Sa loob, ang kanyang paningin ay nasanay sa isang kakaibang tanawin. Ang lupa ay tila kristal, ngunit matibay. Ang mga halaman ay kumikislap sa sariling liwanag. May mga maliliit na nilalang na gumagalaw sa malayo. Hindi lamang duwende, kundi iba pang anyo ng buhay na hindi pa niya nasilayan. Ang kahariang ito, wika ng may pulang putong na ngayon ay nasa tabi niya, ay matagal nang nakaugnay sa inyong lupa. Hindi kami namamagitan sa inyong pamumuhay, ngunit pinangangalagaan namin ang balanse. Sa gitna ng lugar ay may isang batong pedestal. Doon inilapag ng duwende ang isang bagay na kahawig ng barya, ngunit mas malaki at mas maliwanag. Ito ang pinagmulan, paliwanag nito. Ang baryang hawak mo ay isa lamang bahagi. Kapag ang daanan ay nasira, mawawala ang daloy ng lakas mula rito patungo sa inyong mundo. Napatingin si Mang Tino sa paligid. Naroon ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang katahimikang hindi nagmumula sa kawalan ng ingay, kundi sa presensya ng balanse. Kung mawawala ito, wika niya, mauunawaan ba ng mga tao ang kanilang nawala? Hindi agad, sagot ng may berdeng putong. Ang pagkawala ng balanse ay dahan-dahan. Unay kaunting pagbabago. Pagkaraan ay unti-unting pagkatuyo. Naramdaman ni Mang Tino ang bigat ng responsibilidad. Ako'y isa lamang matandang tao, anya. Bakit ako? Dahan-dahang lumapit ang may pulang putong. Dahil nang una mong hawakan ang bantay barya, hindi mo ito itinuring na pag-aari. Hindi mo ito ginamit upang manglamang. Hindi mo ipinagpalit ang lupa kapalit ng salapi. Ang puso mo ang pumili. Sandaling napayo ko ang matanda. Sa malayo, may bahagyang pagyanig. Ang 3 duwende ay nagtinginan.
May nakaramdam, wika ng may itim na putong. Hindi tao, dagdag ng may berdeng putong. May iba pang puwersang naghahangad ng daanan. Naramdaman ni Mang Tino ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kaharian. Ang liwanag sa paligid ay bahagyang kumupas. Ano yon? Tanong niya. Kapag ang lupa ay nalalapit sa pagkasira, sagot ng pulang duwende, may mga nilalang na umaaligid upang makinabang sa kaguluhan. Muling tumunog ang pagyanig, mas malakas ngayon. Kailangan ka naming ibalik, wika ng may itim na putong. Hindi pa ito ang panahon upang manatili ka rito. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho. Nakita ni Mang Tino ang sarili na nakatayo muli sa ilalim ng balete. Ang pintuan ay nagsara at ang lupa ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit hindi na siya ang dating Mang Tino. Alam na niya ngayon ang lalim ng lihim na kanyang pinangangalagaan. Sa malayo, may narinig siyang ugong ng makina. Mga sasakyang bumabalik sa mangaway. At sa ilalim ng lupa, hindi lamang 3 duwende ang nagmamasid. May iba pang aninong gumagalaw sa dilim. Mula nang masilayan ni Mang Tino ang kahariang nakatago sa ilalim ng balete, nagbago ang kanyang paningin sa bawat detalye ng paligid. Ang bawat ugat ng puno, ang bawat daloy ng tubig sa sapa, at maging ang ihip ng hangin ay tila may kahulugang higit sa dati niyang nauunawaan. Ngunit kasabay ng paglawak ng kanyang kaalaman ay ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Sa sumunod na mga araw, kapansin-pansin ang mga pagbabago sa mangaway. May mga lalaking hindi taga roon na paikot-ikot sa paligid, nagmamasid at may sinusukat. May ilang kapitbahay na dati tahimik ay naging mas maingay sa pagsuporta sa proyekto na parabang may biglang nagbago sa kanilang pananaw. Isang hapon, dumalaw si Aling Pacing kay Mang Tino halatang balisa. May naririnig akong usapan, sabi nito. May ilang pumirma na raw sa papeles, may mga pangako ng paunang bayad. Tahimik na nakinig ang matanda. Hindi niya masisisi ang iba. Ang pangakong pera at trabaho ay mabigat para sa mga taong matagal nang nakikipaglaban sa kahirapan. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo si Mang Tino sa kanyang sala, naramdaman niyang mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Ang apoy sa kanyang lampara ay bahagyang pumapaling sa isang direksyon. Tila may presensiyang hindi niya nakikita. Mula sa sulok ng silid, may aninong unti-unting humugis. Hindi ito tulad ng mga duwending nakilala niya. Mas mahaba ang tindig nito, mas manipis ang anyo, at ang mga mata ay hindi kumikislap ng liwanag, kundi tila sumisipsip ng paligid. Hindi lahat ng daanan ay para sa liwanag, wika ng nilalang. Ang tinig ay tila nagmumula sa maraming direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tino, ngunit hindi siya gumalaw. Sino ka? Tanong niya. Isa sa mga naghihintay. Sa sandaling iyon, bumukas ang bintana sa isang malakas na ihip ng hangin. Ang lumang barya sa mesa ay nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. At kasabay nito, lumitaw ang 3 duwende sa loob ng silid. Hindi na alintana ang pagtatago. Hindi ka nararapat dito, mariing wika ng may itim na putong. Bahagyang umalon ang hangin. Kapag ang lupa ay mabubuksan, tugon ng aninong nilalang, ang landas ay hindi na lamang sa inyo. Napatingin si Mang Tino sa mga duwende. Ano ito? Tanong niya. Isang nilalang na naghahangad ng kaguluhan, sagot ng may pulang putong. Kapag nasira ang balanse, ang kanilang lahi ang unang makikinabang. Unti-unting umatras ang anino, ngunit hindi ito naglaho. Hindi ninyo mapipigilan ang tao, wika nito bago tuluyang nagdilim ang sulok ng silid. Muling bumalik sa normal ang hangin. Ang lampara ay kumalma. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Mas malala pa sa negosyante ang kinakaharap natin? Mahinang tanong ni Mang Tino. Ang tao ay may pagpipilian, sagot ng may berdeng putong. Ngunit ang mga nilalang na iyon ay nabubuhay sa
sa pagkawasak ng pagpili, napaupo ang matanda. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang lupain ang nakataya. Kung magtagumpay ang proyekto at masira ang daanan, hindi lamang ang kaharian ng mga duwende ang mawawala. Maaaring magbukas ito ng pintuan sa mga nilalang na hindi nagtatangi sa tao o sa kalikasan. Kinabukasan, may balitang dumating. Isang bahagi ng sapa ang tila biglang nag-iba ang daloy. Hindi ito ganap na natuyo, ngunit may kakaibang amoy at bahagyang pag-itim sa tubig sa isang bahagi. Nagtipon ang ilang tagamangaway upang silipin ito. Baka may pagtatambak na sa itaas, sabi ng isa. Napatingin si Mang Tino sa balete. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ng mga duwende ang paggalaw ng ibang puwersa. Sinisimulan na nila, wika ng may itim na putong. Hindi pa tuluyang nasisira ang daanan, tugon ng may pulang putong. Ngunit may nagtatangkang pasukin ang gilid. Sa ibabaw ng lupa, tumingala si Mang Tino sa mga taong nag-uusap. Hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan, ngunit alam niyang kailangan ng kumilos, hindi lamang sa tahimik na pakikipag-usap, kundi sa mas malinaw na paninindigan. Sa gabing iyon, nagpasya siya. Kung ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang lupa, kundi para sa balanse ng buong mangaway, hindi siya maaaring manatiling tahimik. At sa dilim ng kagubatan sa labas ng baryo, may mga matang nagliliyab, hindi tulad ng sa mga duwende, kundi mas malamig, mas mapaghintay. Ang pagkilos ng dilim ay nagsimula na. Hindi na naghintay si Mang Tino ng isa pang pangitain o babala mula sa ilalim ng balete. Nang umaga ring iyon, nagpasya siyang tumungo sa munisipyo ng Mangaway, isang gusaling luma, ngunit may sapat na bigat upang maging sentro ng mga desisyon sa bayan. Bitbit niya ang mga papeles na iniwan ni Ginoong Valdero, pati ang ilang tala na isinulat niya tungkol sa sapa at sa irigasyon ng mga bukirin. Sa kanyang paglalakad, dama niya ang kakaibang bigat sa hangin. Ang barya sa kanyang bulsa ay may banayad na init, hindi nakapapasong init, kundi isang paalala na hindi siya nag-iisa. Sa loob ng munisipyo, may ilang opisyal na abala sa kani-kanilang gawain. Hindi siya kilalang tao sa larangan ng politika, ngunit kilala siya bilang isang matandang magsasaka na matagal nang naninirahan sa lugar. Lumapit siya sa tanggapan ng kalihim. Nais ko pong magtanong tungkol sa proyektong itatayo sa may sapa, mahinahon niyang wika. Nagkatinginan ang mga naroon. May mga papeles na po ba kayong hawak? Tanong ng kalihim. Ibinigay niya ang dokumentong iniwan sa kanya. Habang binabasa ito ng kalihim, napansin ni Mang Tino ang isang detalye. May bahagi ng plano na nagsasaad ng pagbabago sa daloy ng tubig upang bigyang daan ang istruktura ng resort. Kapag po binago ang daloy ng sapa, maingat niyang sabi, maaaring maapektuhan ang irigasyon ng mga bukirin sa ibaba. May environmental clearance naman po yata ito, sagot ng kalihim. Naipakita na po ba sa mga magsasaka ang kabuuang plano? Tahimik ang opisina. Hindi malinaw kung may sapat ng konsultasyon. At sa kawalan ng malinaw na sagot, nagpasya si Mang Tino na magmungkahi ng isang pagpupulong, isang bukas na talakayan kung saan maipapaliwanag ang buong proyekto sa mga mamamayan. Hindi siya nagsalita bilang tagapagtanggol ng mahiwagang daanan. Nagsalita siya bilang isang mamamayan na nagmamalasakit sa kabuhayan ng komunidad. Sa hapon ding iyon, kumalat ang balita na magkakaroon ng pagpupulong sa barangay hall. Ngunit habang abala ang mga tao sa paghahanda, may ibang kilos na nagaganap sa gilid ng sapa. May mga truck na nagdala ng kagamitan. Hindi pa opisyal ang pagsisimula ng proyekto, ngunit tila may mga unang hakbang ng ginagawa. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ng 3 duwende ang pagyanig. Pinapabilis nila ang proseso, wika ng may itim na putong. May tumutulak sa kanila, dagdag ng may berdeng putong. Sa isang bahagi ng daanan, may bahagyang bitak na lumitaw, isang manipis na guhit ng kadiliman na tila pilit na pumapasok.
Ang aninong nilalang na nagpakita kay Mang Tino ay naroon, nakamasid sa bitak. Malapit na, bulong nito. Sa ibabaw ng lupa, nagsimula ang pagpupulong. Maraming taga-mangaway ang dumalo, magsasaka, mangingisda, kabataan, at maging ang ilang pumabor sa proyekto. Tumating din si Ginoong Valdero, dala ang kanyang kumpiyansa at mga presentasyon. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga benepisyo ng resort, trabaho, turismo, pag-unlad. Nang dumating ang pagkakataon para magsalita si Mang Tino, tumayo siya ng marahan. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, ngunit ang kanyang tinig, bagaman hindi malakas, ay malinaw. Hindi ko kinokontra ang pag-unlad, wika niya. Ngunit ang pag-unlad na hindi nag-iingat sa pinanggagalingan ng buhay, ang tubig at lupa, ay maaaring maging kapahamakan sa hinaharap. Ipinakita niya ang bahagi ng plano tungkol sa pagbabago ng daloy ng sapa. May mga bulungan sa paligid. Ang ilang magsasaka ay nagsimulang magtanong. Kung matutuyo ang tubig, paano ang aming palayan? Tanong ng isa. May pag-aaral po ba tungkol dito? Tanong ng isa pa. Sa unang pagkakataon, napansin ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Valdero. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtutol, lalo na mula sa isang matandang akala niya ay madaling maipipihit. Sa labas ng barangay hall, ang hangin ay bahagyang umiikot. Ang barya sa bulsa ni Mang Tino ay kumikislap sa banayad na liwanag. Sa ilalim ng lupa, ang bitak ay hindi pa tuluyang nabubuksan. Habang may paninindigan sa ibabaw, wika ng may pulang putong, mananatiling sarado ang dilim. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa dulo ng pagpupulong, malinaw na hindi basta-basta makapagsisimula ang proyekto ng walang karagdagang pagsusuri. Ngunit sa mga mata ng aninong nagmamasid sa gilid ng sapa, may malamig na determinasyon. Kung hindi sa tahimik na paraan, maaaring sa mas marahas na paraan, isulong ang pagkawasak. At si Mang Tino, habang pauwi sa ilalim ng mapusyaw na buwan, ay may pakiramdam na ang susunod na pagsubok ay hindi na lamang salita at papel, kundi mismong lupa at dugo ng mangaway. Ang gabi matapos ang pagpupulong ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Walang kuliglig na umaawit. Ang mga aso sa paligid ay hindi tumatahol. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y naghihintay. Habang nakahiga si Mang Tino, hindi siya dinadalaw ng antok. Ramdam niya ang banayad na init ng bantay barya sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito nakapapaso, ngunit malinaw ang presensya, parang isang pusong sabay na tumitibok sa kanya. Bandang hating gabi, isang malakas na pagyanig ang gumising sa buong mangaway. Mula sa direksyon ng sapa. Agad bumangon si Mang Tino at lumabas ng bahay. Sa ilalim ng maputlang buwan, nakita niyang may bahaging gumuho sa gilid ng pampang. Ang ilang kagamitan ng mga tauhan ng proyekto ay tila naiwan at natabunan ng lupa. Ngunit hindi iyon ang ikinabahala niya. Sa paanan ng balete, may manipis na usok na kulay abo na umaangat mula sa lupa. Lumapit siya. Biglang lumitaw ang tatlong duwende, mas seryoso kaysa dati. Sinubukan nilang maghukay sa gabi, wika ng may itim na putong. Hindi nila alam na may tinatamaan silang hindi nakikita. Ang bitak? Tanong ni Mang Tino. Lumawak, sagot ng may berdeng putong. May puwersang nagtulak mula sa kabilang panig. Sa sandaling iyon, umalingaungaw ang isang malamig na tinig sa paligid. Hindi ninyo mapipigilan ang pagbabago. Mula sa manipis na usok, unti-unting humugis ang aninong nilalang na unang nagpakita sa kanyang bahay. Mas malinaw ngayon ang anyo nito, mahaba, tila usok na may hugis ng tao, ngunit walang tiyak na anyo. Ang mga mata nito ay tila dalawang hungkag na butas ng dilim. Ang tao ang magbubukas ng landas, wika nito. Kami ang daraan. Lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang nagbababala. Hindi umatras si Mang Tino.
Ako ang nagmamay-ari ng lupang ito, wika niya ng matatag. Hindi ko pinapayagan ang pagkasira nito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Ngunit ang kanyang tinig ay may bigat. Sa kanyang palad, inilabas niya ang bantay barya. Bigla itong nagliwanag, hindi tulad ng dati na banayad lamang. Ngayon, ang liwanag ay malinaw at matatag, na tila tumutugon sa kanyang paninindigan. Sa ilalim ng lupa, ang daanan patungo sa kaharian ng mga duwende ay kumislap. Ang batong pedestal na pinagmulan ng kapangyarihan ay nagbuga ng liwanag na umakyat sa ugat ng balete. Ang aninong nilalang ay bahagyang umurong. Hindi ikaw ang may kapangyarihan, singhal nito. Hindi, sagot ni Mang Tino. Ngunit ako ang may pagpili. Sa sandaling iyon, ang tatlong duwende ay pumuwesto sa paligid ng balete. Hindi sila umatake. Hindi sila nagpakawala ng anumang dahas. Sa halip, inilapat nila ang kanilang mga kamay sa lupa. Ang liwanag mula sa barya ay dumaloy pababa, tumagos sa lupa, at umabot sa bitak na unti-unting lumalawak. Ang dilim ay nagsimulang umatras, tila nasisilaw. Ngunit hindi ito basta-basta naglaho. Kapag muling sinubukan ng tao, wika ng anino, habang unti-unting humihina ang anyo nito, magbabalik ako. Tuluyang naglaho ang usok. Unti-unting humupa ang pagyanig. Ang usok sa paanan ng balete ay nawala. Ang lupa ay muling nagsara, bagaman may manipis na bakas ng guhit na parang sugat na nagsisimulang maghilom. Napaupo si Mang Tino sa damuhan, hinihingal, ngunit buo ang loob. Hindi pa tapos, wika ng may pulang putong. Alam ko, sagot ng matanda. Sa malayo, nagsimulang magsilabasan ang ilang tagamangaway upang alamin ang nangyari sa sapa. Nakita nila ang bahagyang pagguho at ang kagamitan na natabunan. May mga bulungan, may mga tanong. Kinabukasan, kumalat ang balita na hindi muna itutuloy ang paghuhukay hanggat hindi natatapos ang masusing pagsusuri. May mga opisyal na nag-utos ng pansamantalang paghinto. Hindi alam ng karamihan ang tunay na dahilan ng pagyanig. Ngunit alam ni Mang Tino, sa ilalim ng balete, tahimik na nagtipon ang tatlong duwende. Pinili niya ang pagtatanggol, wika ng may berdeng putong. Hindi dahil sa amin, dagdag ng may pulang putong, kundi dahil sa lupa at sa kanyang mga kababayan. Ang bantay barya sa kamay ni Mang Tino ay unti-unting humupa ang liwanag at muling naging tila ordinaryong lumang barya. Ngunit hindi na ito simpleng bagay. Ito'y naging sagisag ng isang pagpili, na ang tunay na pagunlad ay hindi kailanman dapat magmula sa pagkasira ng pinanggagalingan ng buhay. Sa pag-angat ng araw sa Manggaway, ang sapa ay muling dumaloy ng malinaw. Ang balete ay nakatayo pa rin, matatag, tahimik at nagbabantay. At si Mang Tino, isang matandang lalaki na nakapulot lamang ng lumang barya, ay naging tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bantay ay hindi lamang isang nilalang o isang mahiwagang bagay. Ang tunay na bantay ay ang pusong marunong pumili ng tama, kahit mahirap, kahit mapanganib. At hanggat may ganitong puso sa Manggaway, mananatiling buhay ang balanse.